Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang baby animals na hindi kamukha ng kanilang mommy at daddy. Sabay-sabay nating huhulaan kung anong hayop sila paglaki gaya ng ibon na to. Isa kaya tong alien bird? Pero bago ang lahat, kung isa kang animal lover, I suggest na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel ay ang social media platform na dedicated sa mga viewers na mahilig sa animals and nature. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara na at umpisahan na natin. Una sa ating list ay ang silver leaf monkey. Hindi ko na pahuhulaan kung anong hayop ito dahil obvious naman na isa itong unggoy, di ba? Sinama ko sila sa listahan dahil sinong mag-aakala na ang ganito katingkad na unggoy ay anak pala ng ganito kaitim na monkey. Isinisilang ang mga leaf monkey na may matingkad na kulay taliwas sa kulay ng mga adult monkey. Dahil sa matingkad ang kanilang kulay, hindi sila mabilis mawawala sa paningin ng kanilang nanay. Malikot ang mga baby monkeys samantalang strict ang kanilang parents. Kaya naman isinisilang nila na kulay dilaw ang kanilang baby para mabilis nila itong mabantayan kahit nasa malayo. O ito, kaya mo bang hulaan kung kaninong anak to? Yup, sila ang anak ng panda. Marahil nagtataka ka kung bakit ang ganito kaliit na hayop ay isa palang higanteng panda paglaki. Isinisilang sila na may timbang na 100 grams o 900 times na mas maliit pa sa kanilang mommy. Kulay pink, blind, and toothless ang mga panda sa unang buwan ng kanilang edad. Pagkalipas ng 8 araw, magsisimula ng tubuan ito ng itim sa balat. At pag medyo malaki na ang mga panda, maghanda ka na at siguradong matutuwa ka sa kakyutan ng mga hayop na to. Sa sobra nilang kulit, madalas sa kanila ay naaaksidente. No wonder kung bakit sila ay endangered animals. Next ay ang inakay na aakalain mong galing sa ibang planeta. Ano sa tingin mo? Anong klaseng ibon ito paglaki? Sila ang anak ng mga Gouldian finch. Sinama ko sila sa listahan dahil sa kakaibang marka na makikita sa kanilang nguso. Kung meron kang trypophobia, siguradong hindi mo type ang ibon na to. Ang tawag dyan ay papeli at yan ay kayang mag-reflect ng ilaw. Ginagamit nila ito bilang guide o gabay sa kung saan ang tamang butas ng kanilang bibig. Dahil dyan, hindi nahihirapan ang kanilang mommy at daddy na i-shoot ang pagkain kahit na madilim ang paligid. Okay lang kahit mukha silang nakakadiri dahil tignan mo, ang ganda nila paglaki, di ba? Meron pang isang ibon na makikita lamang sa Madagascar na may kaparehong anyo sa Gouldian finch. Ito ang crested kua. Maganda ang ibon na to, ngunit hindi ko ata yan masasabi sa kanilang mga anak. Importante sa mga ibon na to ang kanilang marka sa bibig dahil ito ang kanilang identity o pagkakakilanlan. Bawat inakay ay may iba't ibang pattern sa bibig at nakikilala yan ng kanilang mommy at daddy. Ang galing, di ba? Susunod sa listahan ay ang ibon na to. Kaya mo bang hulaan kung ano sila paglaki? Sila ang mga emu bird. Dahil sa kanilang stripes sa katawan, sino bang mag-aakala na isa pala itong emu? Wala naman kasing stripe pattern ng adult at tanging sisiw lang nila ang meron nito. Importante sa kanila ang ganitong pattern dahil mabisa ito bilang camouflage. Hindi lang mga emu ang may ganitong pattern. May kitaan din ng ganitong katangian ang mga anak ng tapir. Maski na ang anak ng mga baboy ramo ay may ganito ring stripe pattern. Gaya ng sabi ko kanina, ang stripes na pattern ay nakakatulong sa camouflage. Dahil sa kanilang balat, hindi sila madaling makita ng mga predator gaya ng jaguar at maski ng mga tao. O ito naman, kaya mo bang hulaan kung ano sila paglaki? Sila lang naman ang anak ng mga ladybug. Actually, ito ang larvae stage ng mga ladybug but still, mahirap hulaan na isa pala itong ladybug. Pagkapisa galing sa itlog, bubungad sa iyo ang kakaibang itsura na malayo sa kanilang magulang. Sila ay mga carnivore at kumakain ng iba pang insekto gaya ng aphids. Mahal ng mga magsasaka ang ladybug dahil kilala itong kumakain ng mga insekto na namimeste ng pananim.
Pagkalipas ng 10 araw, daraan sa next stage ang kanilang larvae bilang paghahanda sa kanilang final stage. Karaniwang inaabot ng 5 linggo ang kanilang metamorphosis bago pa natin makita ang ladybug na kilala nating mga Pinoy. O ito naman, kaya mo bang hulaan kung ano sila paglaki? Sila ang anak ng mga dragonfly. Ang hirap paniwalaan na ang insekto na bihasa sa paglipad ay dito pala sa tubig nagsimula. Nagsisimula ang kanilang buhay bilang larvae o nymph. Habang wala pang pakpak, dito muna sila sa ilalim ng tubig. Napakatakaw ng insekto na to at kilalang taga-ubos ng kitikite at sa kaso na to, isda. Maski ang mga butete ay hindi ligtas sa baby dragonfly. Nagagawa nilang humuli ng pagkain dahil sa kanilang specialized hunting weapon na tinatawag na labia. Inaabot ng 3 to 12 months bago pa sila maging ganap na tutubi. Now you know na ito pala sila habang bata pa. O ito naman, kaya mo bang hulaan kung ano sila paglaki? Sila ang anak ng mga frogmouth. Ang cute nila habang baby pa lang pero hindi na masyado pag lumaki na. Mukha silang bulak na tinubuan ng mata. Tinawag silang frogmouth dahil sa lapad ng kanilang bibig na maikukumpara sa nguso ng palaka. Kasama sila sa ating listahan dahil sa layo ng kanilang itsura sa kanilang mommy at daddy. Ang mga baby frogmouth ay paboritong kainin ang maliliit na hayop gaya ng insekto at butike. Dito sa Pilipinas, may 2 klase ng frogmouth na dito mo lamang matatagpuan. Ang Philippine frogmouth at Palawan frogmouth. Patunay na mayaman sa bird species ang ating bansa. O ito naman, kaya mo bang hulaan kung ano sila paglaki? Believe it or not, ito ay si Wamos nung baby pa lang. Joke lang, idol ko yan eh. Panoorin nyo vlog niyan, ang saya, promise. Ang inakay na to ay anak ng black cockatoo. Sa unang tingin, parang ang hirap paniwalaan na anak pala ito ng cockatoo. Kung ako ang tatanungin, parang mas mukha silang baby dinosaur. Pagkapisa sa itlog, wala itong masyadong balahibo. Tutubuan lang sila ng makapal na balahibo pagkatapos ng 1 linggo. Patagalin mo lang ng 3 taon at ang dating sisiw ay isa ng ganap na adult black cockatoo. May 6 na species ng black cockatoo na nagkalat sa buong Australia, Indonesia at New Guinea at syempre, hindi magpapahuli ang Pilipinas. Sila ang Philippine cockatoo na makikita sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito, kaya mo ba silang hulaan kung sino sila paglaki? Ito ay ang anak ng mga echidna. Ang layo ng kanilang itsura kumpara sa kanilang magulang. Napaka-weird ang hayop na to at para bang pinagtripan ni Mother Nature. Ang tawag sa baby echidna ay puggle at medyo bad trip yun sa mga asong puggle din ang tawag. Espesyal ang mga baby echidna dahil nagmula sila sa napisang itlog gaya ng mga ibon despite the fact na sila ay mammals gaya ng tao. Isa pang weird sa hayop na to ay kung paano sila uminom ng gatas. Walang nipples ang kanilang mommy at naglalabas lamang ng gatas sa mismong balat. Ang susunod ay ang hayop na sa sobrang liit, mahuhulaan mo kaya kung sino sila paglaki? Sila ang mga kangaroo. Kasama sila sa ating list dahil sinong mag-aakala na ang kapiranggot na baby na to ay isa palang kangaroo. Ang mga mommy kangaroo ay nagluluwal ng napakaliit na baby na may timbang na 2 grams lamang. Kasing liit lang ng isang pirasong ubas. Para hindi mawala, nilalagay nila ito sa kanilang espesyal na bulsa kung saan nila ito palalakihin. Pagkalipas ng 9 na buwan, ganito na kalaki ang kanilang anak. Energetic ang mga baby kangaroo at puno ng curiosity. Dahil dyan, maraming tao ang naaaliw sa mga cute na baby kangaroo. Kanino kayang anak ang sisiw na to? Kaya mo bang hulaan? Yup, sila ang anak ng mga flamingo. Sa unang tingin, aakalain mong anak ito ng gansa. Malayo kasi ang kanilang kulay kumpara sa matingkad na balahibo ng kanilang parents. Tuwid din ang kanilang tuka kumpara sa mga adult na pakurbada ang tubo. Kulay puti ang mga baby flamingo dahil hindi pa ito nakakatikim ng hipon na mayaman sa carotenoid.
Ang carotenoid ay ang siyang kemikal na nagbibigay kulay sa balahibo ng mga adult flamingo. Ito rin ang same chemical kung bakit kulay pula ang carrot. For the meantime, habang hindi pa sila nakakakain ng hipon, kulay puti muna ang mga baby flamingo. Last sa ating guessing game ay ang sisiw ng mga king vulture. Maniniwala ka ba na kahit makulay ang ibon na to, nagsisimula sila bilang maitim na sisiw? Importante sa mga conservationist ang sisiw na to dahil ang mga king vulture ay considered bilang endangered animals. Kaya naman todo alaga at bantay sarado ng mga scientist ang kanilang sisiw dahil patuloy pa rin pinag-aaralan kung paano muling pararamihin ang kanilang populasyon. Cute sila panuurin at masarap kurutin, ngunit para sa iba, ang king vulture ay tanda na hindi pa huli ang lahat at may magagawa pa tayo bago pa maubos ang kanilang populasyon. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gaming YT, Mark Lagronio, Junjun Pangpang, Marky Pogi Gamer, Monslayer Gaming, Zadkiel Deji Longshire, at Laymar Beating. Maraming salamat sa inyong panunood and I'll see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!